Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasuotan pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. Upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Praise God, hallelujah. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan, pinamagatang counter-attack. Praise God, hallelujah. Tayo po'y panandaliang pumikit, tayo po ay may nadangin. Purihin ka, Ama, purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, Lord. Ama, salamat at muli kami, Ama, dinala mo sa lugar na ito, O Diyos, upang kami, Lord, sama-samang magpasalamat, sama-samang magpuri, hallelujah, sa iyong dakilat nag-isang pangalan, sa pangalan mo, ng Isus. Ama, muli, katagpuin mo, Lord, ang bawat isa sa pamamagitan ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo lamang po akong instrumento, Lord. Hindi kalooban ko ang masunod, hindi kalooban ko ang may taas, kundi ikaw lamang po, Ama. Lord, muli, basbasan mo po ang mensahe na sa naming pag-aaralan sa umagang ito. Ama, sa iyo lahat ang papuri, pasasalamat, sa iyong dakilat ng isang pangalan, sa pangalan mo ng Isus. Amen. Okay po mga kapatid, hallelujah. Ayan, medyo, praise God, medyo mainit na naman, ano? Pag umulan, patulo, pag mainit, may araw, mainit. Praise God, hallelujah. At purihin po, Panginoon, mga kapatid, muli, paalala po sa atin, silent natin, cellphone natin, at wag muna tayo maglaro para maunawaan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Praise God, sapagkat ang sabi nga po, mga kapatid, ang buong mundo, kung mapapansin po natin, praise God, hallelujah, sila po ay, o halos lahat ng bansa ay naghahanda. Praise God, naghahanda po saan? Sa tinatawag na war o labanan. Praise God, yan po ang word ngayon, mga kapatid ko. Praise God, talagang handa ng, sila po ay naghahanda para sa isang matinding labanan. Bawat bansa naghahanda, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah, sapagkat biblical po yan, mga kapatid. Matthew, aklat ng Matthew, chapter 24, verse 11, na sa huling araw, magkakaroon nga po ng tinatawag na labanan o digmaan. At tayo po ay nasa huling araw na po, mga kapatid ko. Maaring anumang araw, anumang oras, maaring sumiklab ang mga labanan. Praise God. At hindi po yan talaga masasabihin natin na hindi maitutuloy. Tutuloy at tutuloy po yan, mga kapatid ko. Sapagkat yan nga po ay hula o salita ng Diyos. Yan, mga kapatid ko. Ngayon po, mga kapatid, yan po ang word. Yan po ang sanlibutan. Praise God. Handa po sila sa labanan, handa po sila sa tinatawag na handa silang mamatay at handa silang pumatay. Yan po ang word ngayon, mga kapatid. Ngunit tayo bilang isang Kristiyano, aminin po natin, mayroon din tayong kinakaharap na war o labanan. Amen. Lahat tayo, mayroon po, mga kapatid ko. Maliban lang kung ikaw ay hindi anak ng Diyos. Ngunit kapag ikaw ay anak ng Diyos, spiritually, may tinatawag tayong labanan. May kinakaharap tayo, mga kapatid. Sapagkat ang kalaban natin, first God, may kalaban po tayo. Amen. Sino sa atin walang kalaban? Lahat tayo may kalaban, mga kapatid ko. Sino po yan? Walang iba kundi ang devil. First God, hallelujah. Ang devil, mga kapatid ko. First God, kung mapapansin po natin sa mga anak ng Diyos, hallelujah, hallelujah, nandan po, mga kapatid ko, ang devil po ay kumikilos. Tayo pong mga anak ng Diyos ay under attack. Amen. Inaatake tayo ng dyablo. Anumang oras, anumang araw, anumang sandali, nandyan ang devil para tayo po'y atakihin. Kung ang, sabi nga, kung ang world naghahanda, si Satanas hindi lang naghahanda, handang-handa na para ang mga anak ng Diyos ay atakihin. Kaya anumang oras, praise God, minsan nandyan,
Hindi natin namamalayan, tayo pala ay inaatake na ng kaaway. Bakit po? Under attack tayo. First God, hallelujah. Saan po tayo mga kapatid ko? Inaatake ng devil. Christians are in war against the devil. Physically. First God, physically mga kapatid ko, nandyan po. First God, hallelujah. Mapapansin po natin yan. Ating physical na katawan. First God, hallelujah. Ang lakas-lakas natin mga kapatid ko. Maya-maya ay ano po nangyayari? Nangihina tayo. Bakit? Diyan tayo binabantayan ni Satanas. First God, hallelujah. Babantayan tayo ni Satanas, mga kapatid ko. Nakamonitor ang bawat isa sa atin. First God, hallelujah. Dito itong mahina sa physical. Ayan. Anong gagawin? First God, papangihinain tayo. At anong gagawin ni Satanas? Bibigyan tayo ng karamdaman. Kaya mapapansin po natin yan. Pag tinanong mo, sister, kumusta ka? Ano brother, kumusta ka? Hindi, medyo mahina ang katawan ko. Bakit? Ang devil ang siyang umaatake. Atake po yan mga kapatid ko. Hindi mo mapapansin. Palihim po yan ang umaatake si Satanas. Ayan na pa. Saan tayo nakaharap mga kapatid na labanan? Mentally. Isipan natin. First God, hallelujah. Maraming anak ng Diyos inaatake dyan. First God, hallelujah. Halos parehas yan, emosyon mga kapatid ko. First God, atake ni Satanas. First God, hallelujah. Samba ka ng samba dyan eh. Wala ka na makukuha dyan. Wala ka na mapapala dyan eh. First God, hallelujah. Yun ang gawa ng devil. Kaya anong gagawin naman natin? Oo nga, ano? First God, nandun na. Yung salitang, oo nga. First God, ingat po tayo. Amen? Pag salitang oo nga, ingat tayo mga kapatid ko. Baka mamaya isang araw, ikaw rin, o ako rin, ay magsalita ng oo nga. First God, hallelujah. Nandyan, mentally, emotionally. Emotion ngayon, grabe. Ang tao ngayon, grabe ang emosyon, mga kapatid ko. First God, hallelujah. Bakit po? Maliit lang na problema, maliit lang na pagsubok, mga kapatid ko, papasok si devil para masira ang ating kaisipan, ang ating emosyon, mga kapatid ko. Hallelujah. Pang-apat. First God, saan tayo inaatake ng devil? Financially. Diba? First God, nandyan po yung tinatawag financial. First God, hallelujah. Bakit po mga kapatid ko? Una ang gagawin ni Satanas, mga kapatid ko, hallelujah, pag tayo po yung tumanggap ng pera, mga kapatid ko, ang gagawin ni Satanas ay one day, millionaire. Diba? Akala mo sinong galante talaga. Nandoon mga kapatid ko. First God, gastos dito, gastos doon, mga kapatid ko. Huwag kasi bakit? One day millionaire. First God, hallelujah. Noong araw, mga kapatid ko, first God, sa amin kasi, may mga taong ganon, mga kapatid ko. First God, hallelujah. Galing po sila sa ng bundok, mga kapatid ko. Kasama nila, buong pamilya, mga kapatid ko, mga anak. Tapos manguhuli sila ng isda. Pag nakahuli ng isda, mga kapatid ko, lulutuin na nila doon, kakainin na nila doon. Pag uwi sa bundok, mga kapatid, wala nang dala. Bakit? Inubos eh. Babalik na naman kinabukasan, mga kapatid ko, manguhuli na naman ng isda, mga kapatid ko. First God, hallelujah. Ayaw ko na lang magbanggit ng baka mamaya sabihin inaano natin sila, mga kapatid ko. Yung mga tao na yon, mga kapatid ko. Yung mga sabi nga ng iba, sinaunang tao, mga kapatid ko. Nandun po. At tayo minsan, na-adapt po natin yan. Sa panahon po natin, yung ugali nilang ganon, na-adapt natin ngayon. Na tayo po one day, millionaire din. Pag tumanggap ng pera, mga kapatid ko, nandun. Sabi nga po, mga kapatid ko, hallelujah, gastos dito, gastos doon. Kaya minsan masasabi natin, taggutom. First God, hallelujah. Darating at darating ang taggutom na yan. Bakit? Yan ay gawa ng devil. Diyan po umatake ang devil, mga kapatid ko. First God, hallelujah. Ngayon po, mga kapatid ko, kung lahat ng yan ay gawa ni Satanas, sabi nga dyan, Christians are in war against the devil. Kung ang devil na yan, umaatake, mga kapatid ko, payag ba tayo na lagi na lang tayong atakihin? Lahat ng pumapayag, lagi na lang atakihin, magsabi ng amen. Lagi na lang tayong nilulusog ni Satanas. Amen po ba? First God, binibihag ni Satanas. Hallelujah. Bakit po? Iyan ang gawain ng kaaway. First God, hallelujah. Lahat ng yan gagawin ni Satanas para bumaba yung antas ng ating pananampalataya hanggang sa isang araw, mag-decide tayo. Di na ako sasamba.
Praise God. Bakit? Nandun, ginawa ni Satanas. Ngayon, mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, huwag tayong papayag na lagi na lang tayong inaatake ni Satanas. Amen. Praise God, hallelujah. Alaminin po natin, pag inatake tayo ni Satanas, sabihin natin, aray ko, sakit. Diba? Aray ko. Praise God, hallelujah. Hindi sinabing sana all. Aray ko. Praise God, hallelujah. Aray ko. Bakit? Gawa ni Satanas para tayo saktan, para umaba ang antas ng ating pananampalataya. Huwag tayong papayag. Kasi maraming Kristiyano, maraming anak ng Diyos, pumapayag. Sige, Satanas, sige. Kasi okay na to. Okay, ganito talaga ang buhay eh. Huwag. Praise God, huwag tayong papayag. Kailangan mga kapatid ko, tayong mga anak ng Diyos, tayo ang manalo at hindi tayo ang talunan. Amen po ba? Praise God, hallelujah. Ngayon, ang tanong, ano ba ang dapat natin gawin para tayo po ay manalo? Diba? Praise God, hallelujah. Anong dapat natin gawin para tayo po ay manalo? Dito po mga kapatid, pagdating sa tinatawag na war o labanan, dalawang klase lamang po yan ng strategy. Praise God, hallelujah. Di ko alam kung ako'y nagkakamali, mga kapatid. Pero dito kasi mga kapatid ko, kung ating titingnan, hallelujah, dalawa lang po ang strategy niyan. Praise God, hallelujah, para manalo, hallelujah, para magtagumpay tayo sa ating tinatawag na labanan. Sabi rito, two strategies in war. Praise God, hallelujah. Defensive strategy, ayan. Defensive. Pag sinabing defensive, ipagtatanggol mo lang. Amen. Tama po ba yan? Defensive. Didipinsahan mo lang ang kalaban. First God, sabi nga dyan, and holding involves protecting and holding territory. Nandyan, katulad ng mga sundalo. Puprotektahan mo yung teritoryo mo para ano? Hindi mapasok ng kaaway. Diba? First God, ganyan din po spiritually. Tayo pa ipoprotektahan natin para hindi tayo mapasok ng kaaway. Pangalawa dyan, yung tinatawag na, first God, offensive strategy. Nandoon po mga kapatid ko, hallelujah, pag sinabing offensive, susugod ka. Amen po ba? Atakihin yung kalaban. Para ano? Hallelujah, manalo tayo. Para yung territory natin, hindi na sila makarating doon, ang kalaban. Yan po mga kapatid, dalawa lang. Hallelujah, na strategy, defensive and offensive. Hallelujah. Nandyan po mga kapatid ko, aatake, at yung isa naman ay magdidepensa lang. Praise God, hallelujah. Yan po ang dalawang strategy lang na dapat magawa po natin. Praise God, hallelujah. Ulitin ko, sino sa atin gustong manalo? Ngayon, sabi rito, gamitin natin muna yung tinatawag na defensive strategy. Babalik muna tayo doon. Praise God, hallelujah. Yung tinatawag na defensive, pagtatanggol. Para ano, yung territory natin, walang makapasok. Amen po ba? Yung sarili natin, iingatan natin, para ang demonyo hindi makapasok sa atin. Anong gagawin natin? Ano ang unang gagamitin natin? Hallelujah. How to win a war. Sabi nga dyan, first strategy, mga kapatid ko, na dapat gawin, gagamitin natin, yung pananampalataya. Lahat ng may pananampalataya, magsabi ng amen. Praise God. Hallelujah. Kumustahin muna natin pananampalataya natin. Hallelujah. Kumusta na ba ang pananampalataya natin? Nag-i-increase ba o nagdi-decrease? Praise God. Hallelujah. Dapat, sa panahon natin ngayon, dahil under attack tayo, dapat hindi nagdi-decrease, kundi nag-i-increase. Amen po ba? Pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Kailangan at kailangan po natin yan. Praise God. Hallelujah. Bakit po? Yung pananampalataya na yan, yan po ay isang instrumento ng Lord para tayo po ay manalo. Diba? Parang mga sundalo. Praise God, hallelujah. Nandyan po eh. Hindi, mananalo tayo dyan. Anong ginagamit nila? Pananampalataya. Praise God, hallelujah. Mananalo tayo dyan against sa kalaban natin.
Unang ginagamit nila, pananampalataya. Ganon din po tayo mga anak ng Diyos. Yung pananampalataya natin, huwag mawawala. Amen po ba? Huwag mawawala po ito mga kapatid. First John. In the book of 1 John, chapter 5, verse 4, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak na Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Praise God, hallelujah. Pananampalataya ang siyang nating gagamitin. Praise God, hallelujah. Para bang mga kapatid ko, nagtanim ka ng palay. Nananampalataya ako, aani ako. Praise God. Dapat ganyan tayo. Hindi, mananalo ako sa labanan. Dapat ganyan. Wala pong pumupunta sa tinatawag na labanan, hindi, punta ako sa labanan kasi matatalo ako. Wala. Praise God. Pag pupunta tayo sa labanan, ang nasa isip natin, ang pananampalataya natin ay mananalo ako, mananalo ako. Hallelujah. Bakit? May pananampalataya. Praise God, hallelujah. Hindi mo sasabihin, hindi, makikipaglaban ako, matatalo ako. Praise God, wala yung pananampalataya. Di ba? Katulad natin ngayon. Pumunta tayo rito. Bakit? May pananampalataya tayo na yung prayer natin, tutugunin ng Diyos. Dapat ganun tayo. Amen? Pananampalataya ang una nating gagawin. Bakit po? Kailanman hindi tayo pababayaan ng Diyos. Praise God. Kaya yung pananampalataya dapat nag-i-increase. Bakit? Hallelujah. Alam naman natin na ang Diyos ay kakampi natin. Amen po ba? Mananalo ako. Bakit? May kakampi ako. Di ba ganyan ang tao? Mananalo kami diyan kasi may kakampi ako. Sino ang kakampi natin? Praise God, hallelujah. Walang iba kundi ang Diyos. Yung nag-iisa o kaysa isang Diyos ang kakampi natin. Praise God. In the book of Romans, tingnan natin. Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? O, di ba? Sino? Praise God, hallelujah. Wala eh. Bakit? Ang kaguluhan? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Wala. Pag sinabing mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, mahal na mahal ka ng Lord. Amen? Hindi katulad ng tao. Mahal kita. Praise God, hallelujah. I love you. Ilang araw dumaan, hindi na I love you. I hate you. O, di ba? Tapos kakanta pa, please release me. Praise God, hallelujah. Diba? Ang Lord hindi. Pag sinabing mahal, mahal hanggang kamatayan, hanggang sa pagbabalik ng Lord, nandyan ang pagmamahal ng Lord. Amen? Wala pwede maghiwalay sa atin. Praise God, yung ginagawa ni Satanas, ginagawa sa atin, na sasaktan tayo, yung physical natin, hindi, nandun eh. Praise God, hallelujah. Minsan nangyayari lang yan. Kasi bakit? May kapahintulutan lang ang Diyos. Pero totally, walang magagawa si Satanas. Ipinapahintulot lang yan para makita sa atin yung pananampalataya. Walang makakapaghiwalay sa atin. Yung problema, kapigatian na yan. Wala. Bakit po? Mahal tayo ng Lord. Amen? Mahal din ba natin ang Diyos? Praise the Lord. Dapat ganon po mga kapatid. Ngayon po, pananampalataya. Sabi nga dyan, praise God, hallelujah, sino makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Wala po. Kaya lang kung ibabalik natin mga kapatid ko, doon sa unang verse na binasa natin, in the book of 1 John, chapter 5, verse 4, hallelujah, nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Praise God, hallelujah, pananampalataya. Kailangan po natin yan. Para yung mga bagay na yan, hallelujah, tayo po magtagumpay. Ang sabi diyan, pag may pananampalataya tayo, magtatagumpay tayo. Kaya lang, may kasamang gawa. Faith without work is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya minsan, nangyayari, patay yung pananampalataya natin. Kasi bakit? Wala po tayong gawa. Praise God, hallelujah. Kailangan lakipan natin ng gawa, mga kapatid ko, para yung mga ginagawa ni Satanas na yan ay hindi po magtagumpay. Ayan, pananampalataya. Amen.
Pangalawa, mga kapatid ko, anong dapat gagawin natin o gagamitin natin? Praise God, hallelujah. Sabi nga nito, prayer. Lahat ng marunong manalangin, magsabi ng amen. Praise God, ayan. Hallelujah. Prayer strategies, mga kapatid. To depends. Ayan. Yan po. Yan ang dapat na di nawawala sa atin. Yung prayer. Sino sa atin nag-pray bago umalis? Di ba? Kakauntiin na. Praise God. Pag sinabi mo, lahat ba tayo marunong manalangin? Opo. What kind of prayer? Praise God, hallelujah. Prayer. Amen po ba? Praise God, hallelujah. At sa pananalangin na kasi yan, mga kapatid ko, kasama dyan yung pagbabantay. Kaya nga sinabi ng banal na watch and pray. And the book of Matthew 26 verse 41, magbantay kayo. Lahat ng nagbabantay magsabi ng amen. Bakit? We are under attack. Praise God, hallelujah. Kaya nga, sa military, mga kapatid ko, pag sinabing nandyan ang, sabihin natin, may nag-aambang panganib, anong gagawin? Tinatawag nila ng red alert. Alerto. Magbantay, magbantay, magbantay. Ganyan din po tayong mga anak ng Diyos. Sinasabi natin, malapit na ang pagbabalik ng Lord. Nandyan na mga gawa ng kaaway. Kaya ang kailangan natin, magbantay tayo. Amen. Sabi rito, magbantay kayo. At manalangin. Diba? Praise God, upang huwag kayong madaig ng tukso. Praise God, hallelujah. Grabe ang tukso. Hallelujah. Huwag kayong madaig ng tukso. Magbantay kayo at manalangin. Bakit? Ang military, nagbabantay po yan. Pero ano panalangin nila? Nagbabantay sila, nananalangin. Lord, huwag sanang matuloy ang digmaan. Lord, huwag sana akong mabaril. Amen? Totoo ba o hindi? Totoo po yan. Praise God. Bagamat may baril sila, mga kapatid ko, hallelujah, may weapon sila na panlaban sa kalaban, mga kapatid ko, hallelujah, nagpe-pray pa rin sila. Praise God, hallelujah. Sabi rito, huwag kayong madaig ng tukso. Praise God, hallelujah. Bakit po, mga kapatid ko? Sabi nga dyan, hallelujah, si Satanas kasi, sabi nga dyan, Satan's like a roaring lion. Praise God, hallelujah. Nandyan po, ang devil ay katulad raw po ng isang leon. Na ano po, umaali-aligid ang naghahanap ng masisila. Kaya maging mapagbantay tayo. Bakit? Hindi mo alam, sa oras na ito, ang devil umaaligid sa atin. Amen? Umaaligid sa atin. Naghahanap ng masisila. Ito, alam ko, hating gabi na itong natulog. Ayan, patutulugin ko ito. O, lahat ng natutulog na, magsabing amen. Naghahanap eh. First God, sino ang unang nasisila ng devil? Ang devil ba? Gigit na kaagad? Hindi. First God, bakit? Nasa tagiliran ng devil. Naghahanap yan. Hallelujah. Kaya kung mahilig tayong sa likod, bantay tayo. First God. Bakit po? Ang devil yan. Sa likod yan o sa tagiliran. Bakit? Ang nasa gitna sino? Si Lord Jesus Christ. Sinabi ng malalakas, saan man, 2 o 3 nagkakatipon, ako'y nasa kanilang kalagitnaan. Ay, nasa gitna natin ang Lord. Kaya magbantay tayo. Yung mahilig, ay gusto ko dito ako sa likod. First God, hallelujah. Ay, ingat tayo. Hindi ko sinasabing gano'n nga po mga bago. Kaya lang, ang devil, nag-iikot yan. Amen po ba? Watch and pray. Hallelujah. Magbantay at manalangin. Huwag kayong madaig ng tukso. Praise God, hallelujah. Kapag ang isang tao kulang sa panalangin, sabi nga dyan, a prayerless Christian is powerless. Praise God, hallelujah. Yan po. Sa banal na kasulatan, sinabi sa Luke 18:1, kasi di ko na pasulat. Sabi doon, dapat laging manalangin at huwag manglupaypay. Diba? Yan minsan ang problema natin. Praise God, hallelujah. Na ano po mga kapatid ko, pag nanalangin tayo at wala pa yung sagot, nangihina tayo. Nanglulupaypay tayo.
Praise God, hallelujah. But ang sabi ng banal na kasulatan, huwag kayong manghina, huwag manglupaypay. Laging manalangin. Bakit nga po mga kapatid ko? Dahil sa prayer mga kapatid ko, doon tayo magkakaroon ng lakas. Makita mo ang tao pag kulang sa panalangin. Lulugo-lugo. Pag tinanong mo, kumusta ka sister, kumusta ka brother? Ito, buhay pa. Praise God, hallelujah. Ito, praise God, huwag manglupaypay, huwag manghinawa. Praise God, hallelujah. Laging manalangin mga kapatid ko. Amen po ba? Dapat matuto tayo manalangin lahat mga kapatid ko. Hindi lamang si teacher, hindi lamang si mama, hindi lamang si papa, kundi bagkos tayong mga anak ng Diyos, lahat matutong manalangin. Praise God. O, sinabi dyan, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin. Huwag mawalan ng pag-asa. Sabi ang version, huwag manghinawa. Praise God. Minsan, nagpe-pray tayo, ay, wala pa akong tugon, pastor eh. Ayaw ko na. Lord, wala pa rin tugon, ayaw ko na. Huwag kang manghinawa. Huwag kang malupaypay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. Amen. Praise God, hallelujah. Ano ang gagawin natin para tayo po'y manalo sa labanan? Prayer. We need use the offensive strategy. Ayan, kanina, defensive. Ngayon naman ay offensive. Praise God, hallelujah. Kung dati, kanina, magdedepensa lang tayo, ngayon po mga kapatid ko, tayo na mismo ang aatake sa demonyo. O lahat ng handang umatake sa devil, magsabi ng amen. Praise God, hallelujah. Dapat lahat tayo handang umatake sa devil, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. At ang sabi rito mga kapatid ko, we need to use offensive strategy. Praise God, hallelujah. We need offensive position against devil. Dapat naka-offensive position tayo. Praise God, hallelujah. Nandun, handa tayong sumalakay, handa tayong umatake sa ating kalaban. Di ba? Praise God, pag ang sundalo naka-red alert, handa silang umatake anumang oras. Dapat ang mga anak ng Diyos, ganyan din tayo. Handa tayo anumang oras na umatake kay Satanas. Amen po ba? Huwag tayo papayag na lagi na lang tayo ang inaatake. Tayo naman ang atake ngayon. Anong sinabi? Praise God, hallelujah. Ephesians chapter 6, verse 11. Una, pag-aatake, ang sabi dyan, isuot ninyo ang buong kasuotang pangdigma. Pagdating sa military, mga kapatid ko, sabi dyan, isuot ninyo. Literally, isuot ninyo. Alangan na pupunta ka sa digmaan, mga kapatid ko, nakasando ka lang. Present, pupunta ka ng digmaan, halala, nakatsinilas ka lang. Hindi. Pag sinabing military, mga kapatid ko, hallelujah, na nandoon po lulusob, mga kapatid ko, o opensiba, nakahanda yan. Sabi nga, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma, nakaloob. Una, literally, pinag-uusapan natin. Praise God, hallelujah. Kompleto yan. Dapat nakasapatos. Praise God, hallelujah. Nandoon, mga kapatid ko, nakasapatos. Kung babalikan natin, Old Testament, mga kapatid ko, yung mga sundalo na nakipaglaban, suot nila lahat ng baluti. Praise God, hallelujah. Nandoon, may helmet, mga kapatid ko, may panangga pa sa kamay, may espada, nandoon lahat. Pati baywang, mayroon, pati paa. Nandun, suot po nila yan. Kaya dapat tayo ganun din, spiritually. Sabi rito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos. Yan na nga po una, kanina, yung prayer, mga kabay ko. Upang mapaglabanan ninyo ang pakana ng diablo. Praise God, hallelujah. Aatake tayo, pagkatapos mga kabay, hindi tayo handa, hindi tayo magtatagumpay. Praise God. Kailangan nandun, suot natin. Praise God, hallelujah. Sapatos ng kaligtasan, dapat suot po natin yan, mga kapatid. Ngayon, paano natin matatalo si Satanas? Sa atake tayo, paano natin matatalo si Satanas? Sa panahon po natin ngayon, marami po na nandoon po nakakulong sa kamay ni Satanas. Na dapat, nang yun nandoon, mga kapatid ko, yung mga, tawag niyan? Yung naging bihag nila, naging bihag ng devil, mga kapatid ko, yun ang dapat unang targetin natin na may labas.
First God, hallelujah. Nandyan po mga kapatid ko. Kailangan makuha natin yan. How to defeat Satan. Paano natin matatalo si Satanas. Acts chapter 8. Ayan. Alam niyo ba mga kapatid ko sa panahon natin ngayon, may mga tao na ginagamit Satanas. May mga taong ginagamit si Satanas. Ngayon, paano natin sila matatalo? Una, sabi rito, First God, sino ang ginamit yan? Si Saulo, si Paul, nung araw. Sabi niya, sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban ng araw na yon. Nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. Ginamit si Saulo para i-persecute ang mga Kristiyano, hallelujah, doon sa Jerusalem. Ngayon po, nangyayari po yan. Maraming anak ng Diyos ngayon, pinipersecute. Praise God, hallelujah, na kung saan dapat matalo po natin sila. Hallelujah. Sa paanong paraan? Sige, Brad, sige, yung karugtong pa niyan. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumampalataya ay nagkawatak-watak. Under persecution, mga kapatid ko, yung mga early Christian, at sila po ay nagkawatak-watak. Mapalad po tayo. Bagamat minsan, nasa under attack tayo ni Satanas, mga kapatid ko. Pero hindi tayo nagkakawatak-watak. Sabi diyan, at nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Sila po ay pinersecute. Under attack ng devil na ginamit si Saulo. Pero ang kagandahan doon, mga kapatid ko, hallelujah, bagamat sila ay under attack ni Satanas, nagkawatak-watak sila, hallelujah, yung salita na Diyos, ipinangaral pa rin. Sabi diyan, nagkawatak-watak at pumunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Sunod na verse, Brad. Si Stephen na may inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Verse 3, samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinaladkad at binilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Sa verse 2, balik natin. Sabi raw ng mga kapatid ko, si Stephen na may inilibing. Verse 1. Sa verse 1. Hallelujah. Kasi bakit mga kapatid ko? Kahit saan sila nagpunta, mga kapatid ko, nagkawatak-watak sila, yung salita ng Diyos, ipinangaral nila. Hallelujah, para makalaya yung mga tao. Dapat ganyan din tayo. Saan man tayo mapunta, dapat ipinangangaral natin ang salita ng Diyos. Ang tanong, nagsishare ba tayo? Ang tanong, hallelujah, nagpipreach ba tayo sa kanila? Hindi, di ba? Ay, paano sila makakalaya? Paano tayo makaka-atake sa devil na yan ang ginagamit ni Satanas? Bihagin ang mga tao na dapat sila'y makalaya. Hallelujah. Sila po mga kapatid ko, ng mga early Christian, nagkawatak-watak po sila. Pero yung salita na Diyos, kahit saan sila magpunta, ay ibinabalita po nila. Tayo, hindi naman tayo na-atake ng devil. Hindi tayo nakakapag-share ng salita ng Diyos. Amen? Hindi tayo nakakapagsalita ng Diyos. Hallelujah. Hindi tayo nakakapangaral salita ng Diyos. Hallelujah. Ano ang ginawa mga kapatid ko ng church? Ayan, ito na po sa verse 4. Ito yung nahanap ko mga kapatid ko. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita. Saan man sila mapunta. Amen? Nagkawatak-watak under persecution, mga kapatid ko. Ngunit saan man sila mapunta, yung salita ng Diyos ay pinangaral. Dapat ganyan din tayo. Maging sa trabaho, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Kahit nandyan, paulob tayo ng bahay, nandyan ang salita ng Diyos, ipinapangaral po natin. Nagsishare tayo ng salita ng Diyos. First God, bakit po? Kawawa po sila, mga kapatid ko. Hallelujah. Bakit? Nandyan po hindi lang inaatake, kundi nakakulong na sa kamay ni Satanas na dapat makalaya po yan. Pag sa ganun ang ginawa natin, pinalaya natin sila, mga kapatid ko. Nagpagamit tayo sa Lord, mga kapatid ko. Hallelujah, matatalo natin ang devil. Amen? Isang kaluluwa lang ang magbalik loob sa harapan ng Diyos, mga kapatid ko.
Praise God, hallelujah. Yan, panalo na po tayo. Talo na ang devil, mga kapatid ko. Kaya sikapin po natin. Mag-share tayo ng salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Ipinangaral nila. Tayo, minsan may nagtatanong na, Sister, ano ba ang ginawa mo at nagbago asawa mo? Hindi, ganito lang yan. Sinakal ko lang eh. Praise God, hallelujah. Hindi ka dapat ganun, kapatid. Ipangaral natin ang salita ng Diyos. Bakit? Kung malapit nang babalik ang Lord at hindi tayo nangangaral salita ng Diyos, paano po sila maliligtas? Okay na, Pastor, ligtas na ako. Tigas ng ulo niya, bahala sila. Huwag pong ganun, mga kapatid ko. Ang Lord nag-sacrifice. Buhay niya, ibinigay niya. Hallelujah, alang-alang sa ating lahat para tayo po maligtas. Amen? Yan po ang the best weapon para tayo po'y manalo. Di ba? Sanlibutan, anong gagawin? Kailangan ko may, hindi ko alam kung anong mga armas na yan, mga kapatid. Ito ang gagamitin natin para manalo tayo. Hindi ganun eh. Ang weapon natin, pananampalataya, panalangin, at ipangaral ang salita ng Diyos para sila'y makalaya rin. Amen po ba? Sabi nga dito, mga kapatid ko, the most effective way to fight the devil is to preach the gospel. Yan. Alam ba natin yung gospel na pinangahawakan natin? Praise God, hallelujah. Dapat alam po natin yan. Hallelujah. Yan lamang po ang epektibong weapon, sandata natin para tayo po'y manalo. Praise God, hallelujah. Kasi bakit? May mga Kristiyano pa rin hanggang ngayon, talunan, mga kapatid ko. Huwag tayong pumayag. Praise God, hallelujah. Kailan panalo tayo. Amen. Praise God, i-preach natin ang gospel. Sabi nga po, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Saan man tayo mapunta. Praise God, anumang pagkakataon, anumang panahon, dapat ang salita ng Diyos laging nakahanda para ibahagi sa lahat ng tao. Preach the gospel. Share the gospel. Alam ba natin yung gospel natin? Praise God, hallelujah. Dapat alam natin. Hallelujah. I-preach natin, ipangaral natin, katulad ni Peter. Praise God, hallelujah. Sinabi ni Peter, hindi nyo ba alam nang ipinapako nyo sa cross, walang iba ang Kristo? Dapat ganyan tayo. Hallelujah. Tayo mga anak ng Diyos, dapat bold tayo na mangaral ng salita ng Panginoon. Hindi mo ba alam nang pinipersecute nyo ay walang iba kundi ang Diyos? Praise God, hallelujah. Hindi nyo alam, sabi ni Peter, hindi nyo alam, pinapako nyo sa cross, walang iba kundi ang Kristo. Anong sabi ng mga tao? Anong dapat namin gawin, Pedro? Ito, yung salita ng Diyos, na dapat hindi nawawala sa atin. Acts, sabi niyan, Gawa 2:38. Hallelujah. Sumagot si Pedro. Pagsisihan ninyo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Iyan. Magalit man sila o hindi, mga kapatid ko. Hallelujah. Kasalanan ang nagiging number 1 para tayo po yan. Ang tao na bibihag ni Satanas sa pamagitan ng kasalanan. Sabi ng banal na kasulatan sa panggitan ni Apostol Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang iyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit? Upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise God, hallelujah. Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Hindi ko alam kung anong kasalanan natin, kapatid. Pero ang Diyos alam yan. Walang lihim na hindi nakikita ng Diyos. Praise God, hallelujah. Maging sa dilim ay maliwanag na nakikita ng Diyos yan. Sa atin, kapatid, talikuran natin lahat nating kasalanan para ang devil walang puwang sa buhay natin. Hindi makapanaig sa atin ang devil, kundi ang Espiritu ng Panginoon. Bakit po? Sabi niya, hallelujah, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, hallelujah, kayang-kaya nating magtagumpay laban sa kaaway. Praise God. Kaya i-share natin ang salita ng Lord. Amen. Hindi po ko bromance. Ano po ang nakasulat?
Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Lahat ng nabautismuhan na magsabi ng amen. Praise God. Yan. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na bautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Verse 4. Sa makatuwid, tayo'y namatay na nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng kilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Si Jesus Christ, akala ni Devil, tagumpay na siya. Bakit? Ipinako niya ang Panginoong Hesus. Namatay na, inilibing. Tuwan-tuwa si Satanas. Pero hindi niya alam na ang ipinapako, ang namatay na yan, ay mabubuhay na maguli. After 3 days na buhay. Hallelujah. At ano po, yung Espiritu na yon, ang siyang kumilos sa ating Panginoong Hesus. At ang Espiritu na yon, na ipinangkaloob ng Diyos sa Kanya, ay yun din po ang Espiritong mapupunta sa iyo. Once na tayo po'y nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya ang bautismo ko napakahalaga niyan, mga kapatid ko. Hallelujah. Para magkaroon tayo ng panibagong buhay. Yung bagong buhay na hallelujah, nasa kamay ng ating Panginoon. Bagong buhay, mga kapatid ko, na wala na sa kamay ng kaaway. Lahat ng pinalaya na ng Lord, magsabi ng amen. Hallelujah. 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Mga kapatid, ngayon, pinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang pinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Sumunod. Naligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag niyong pinanghahawakan. Huwag niyong babaliwalain, kapatid. Huwag nating babaliwalain yung bautismo na natanggap po natin. Bakit? Kapag hinawakan natin ng maayos yan, tinayuan natin ng maayos yan, yung kaligtasan ay nasa iyo na. Amen? Praise God. Pangawakan natin. Praise God. Huwag nating baliwalain. Ay hindi, wala naman yung bautismo. Pinilit lang ako eh. Pangawakan natin maayos yan. Bakit? Diyan tayo maliligtas. Amen po ba? O, wala nang nag-amen. Bakit? Binabaliwala nyo? Praise God. Nasa sa inyo. O, sinasabi ko na mga kapatid ko, nasa sa inyo na yan. Nasa ating pagpili pa rin yan. Kaya lang, ingat tayo. Kasi may free will tayo. Free will to choice tayo. Kaya lang, ingatan natin yung free will na yan. Baka doon sa free will na yan, di tayo maligtas. Bakit? Yung sarili natin, ang sinusunod natin, okay lang yan. Ang Diyos naman mapagmahal. Ang Diyos naman mapagpatawad. Okay lang yan. Baliwalain. Kapatid, wala nang ibang chance. Hindi na muling bababa ang Diyos para ipako sa cross, para tayo po'y maligtas. Ang pagbabalik ng Lord, hindi na po para siya ipako, kundi kuhanin yung tunay na anak ng Diyos. Amen? Pray well. Ayan. Hallelujah. Sabi yan, ligtas kayo sa pamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang iyong pagsampalataya. Ayan, walang kabuluhan. Praise God, hallelujah. Kaya pangawakan po natin, mga kapatid. Ayan, ito po ang isang opensiba natin. Diyan na galit ang kaaway. Bakit? Pag may isang kaluluwang na bautismoan, mga kapatid ko, hallelujah, tayo po'y tagumpay na. At si Satanas, mga kapatid ko, hallelujah, wala nang puwang sa puso ng isang tumanggap at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Praise God, hallelujah. Sabi nga rito, mga kapatid, this is our offensive strategy to bring soul to God. Yan. Yan ang isang strategy, mga kapatid ko, para makapagdala tayo ng isang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. Lahat ng nagdadala ng kaluluwa, magsabi ng amen. Praise God, hallelujah. Offensive strategy. Ano po yon? Sharing the gospel. Praise God, hallelujah. Lumaban tayo. Lumaban sila ng sabayan, mga kapatid ko, yung mga early Christian, lumaban sila ng sabayan. Dapat ganun din tayo. Hallelujah, lumaban tayo ng sabayan kay Satanas. Amen po ba? Hindi yung pasuntok lang tayo ng pasuntok kay Satanas. Lumaban ka. Amen po ba? Under attack tayo, lumaban din tayo. Hindi po yung defensive lang ang ginagamitin natin. Offensive strategy ang gamitin natin. Satanas, sumatake ka, di ako, atake rin ako. Laban tayo. Amen po ba? First God, paano paraan? Sharing the gospel.
They were under attack. Instead of using defensive strategy, they launched a counterattack by sharing the gospel. Nandun eh. Counterattack sa pagitan na share ng salita ng Diyos. Naunawan po ba natin, pinag-aralan natin mga kapatid? Hallelujah. Yan dyan po, counterattack. Bakit po? Sa labanan, hindi po pwede mga kapatid ko. Hallelujah, nalulugo-lugo tayo. Amen po ba? Katulad po ng isang boxing mga kapatid ko. Wala po dyan nananalo mga kapatid ko na pag sinuntok, takbulan ng takbo. Hallelujah. First yan, pag bumagsak mga kapatid ko, tatayo pa rin yan. Bakit? Para manalo. Kaya nga lumaban yan para manalo eh. First yan, sa boxing, ganyan din Ayan. Diyan pala si Pacquiao eh. First God, hallelujah. Ganun po eh. Pag ginatake ka, kailangan humatake ka rin. Amen po ba? Hindi po, hindi. Sinuntok ka. Takbo na ako. Sinuntok ako. Walang duwag na anak ng Diyos. Pag bumagsak, bangon uli. Di ba? Ganyan dapat tayo. Bumagsak tayo. Nagkasala ako. Bangon ka uli. Laban ka. First God, dapat ganyan tayo. Hallelujah. Pili tayo pababagsakin ni Satanas. Bangon tayo muli. Laban tayo uli. Parang boxing. Knockdown na. Tatayo pa rin. Kasi bakit nasa ito? Mananalo ako. Nandiyon po mga kapatid. Palakpakan muna natin ating Panginoon. Counter-attack. Amen. Praise God, hallelujah. At ano pa? Sa boxing, walang nagbaboxing dyan. Na nakatalikod. Dapat sa mga sundalo, sa mga anak ng Diyos, ganon din eh. Praise God, hindi yung makikipaglaban ka, nakatalikod. Di ba? Harap! Praise God, hallelujah. Kaya inalintulad tayo ng isang sundalo, isang kawal. Inalintulad tayo sa isang manlalaro. Na ang manlalaro, mga kapatid ko, nakaharap yan. Hindi po nakatalikod eh. And the Old Testament, mga kapatid ko, pagdating sa labanan ng Old Testament, praise God, hallelujah, wala pong tumatalikod na mga sundalo, kawal nung araw. Kasi bakit? Yung armor nasa harapan. Wala sa likuran. Pag tumalikod ka, ay di sisibatin ka sa talikod mo. Kaya walang walang umaatras. Ay walang tumatalikod, umaatras. Pero nakaharap pa rin sa kalaban. Kasi bakit? Pag tumalikod, libre na ang kaaway. Ganon din po sa ating pananampalataya. Dapat sa atin po, walang tumatalikod ng mga anak ng Diyos. Amen? Nasuntok ka lang ng isang suntok mga kapatid. Di ka pa na-knockdown. Ayaw ko na. Talikod na. Praise God, hallelujah. Ay paano natin masasabing nanalo tayo kung talikod tayo? Laban. Amen po ba? Bumagsak tayo, tayo pa rin, laban. Huwag tayong tatalikod. Amen. Pag sinabi nga, sa labanan, huwag tayong tatalikod sa labanan. O sino sa atin may labanan ngayon? Huwag mong tatalikuran. Harapin po. Amen? Pag hinarap natin, kasama natin ang Lord, tagumpay tayo. Tagumpay ka. Pag tumalikod tayo, talo tayo. Bakit? Ang kasama natin, walang iba kundi Satanas. Tandaan po natin, parang boxing yan. Praise God, hallelujah. Diba, minsan nanood ako ng boxing, mga kapatid ko. Yung susuntok, tapos tatalikod, mga kapatid ko, pinagagalitan ng referee. Huwag tatalikod. Kasi bakit? Praise God, hallelujah. Walang laban. Ganon din po sa kawal. Ay, aywan ko, kung totoo mga kapatid ko Praise God, galit ang kapwa sundalo kapag ang isang sundalo ay duwag. Praise God, hallelujah. Ayaw, walang duwag na anak ng Diyos. Amen? Handang lumaban. Hindi handang tumalikod, handang lumaban ng paharap, mga kapatid. Amen? Huwag tayong tatalikod. Praise God, hallelujah. Ayan po. Praise God, atake tayo sa karamdaman, kahirapan. Pagdating sa kahirapan, huwag kang tatalikod. Hirap na buhay ko. Huwag kang tumalikod. Harapin mo. Amen? Satanas nagbibigay ng kahirapan, pero ang Diyos hindi. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. O kaya harapin natin. Amen? Sa paanong paraan? Magsipag tayo.
O lahat ng masipag, magsabi ng amen. Pangalawa, sabi dito mga kapatid, magtipid tayo. Amen po ba? Ngayon sinasabi natin, taghirap, magtipid tayo. Amen po ba? Sabi nga yung narinig ko minsan sa television, higpitan mo ang sinturon mo, higpitan mo, kaunting higpit pa, higpitan mo pa. Praise God. Ibig sabihin, nandun Magtipid tayo. Amen? Praise God, hallelujah. Huwag tayong bibili ng mga bagay na hindi importante. Diba? Yung pinaka-importante ang una nating bibilhin kung bibili tayo. Huwag 1D millionaire. Praise God, ano pa? Saan tayo naatake pa ng kaaway? Karamdaman? Praise God, hallelujah. Yan, nabanggit ko na kanina yan, mga kapatid ko. Praise God, ingatan natin ating katawan. Amen? Sabi ni pastora sa akin, Pastor, ingatan mong katawan mo para magamit ka pa sa gawain ng Lord. Praise God, hallelujah. Yan, ingatan po natin. Mag-ingat Lord, mga kapatid ko. Huwag nating sirain ang templo ng Diyos. Pag sinabi ng banal na kasulatan yan, kayo ang templo ng Diyos. Yung ating katawan, templo ng Diyos. Huwag nating sisirain. Praise God, yan, karamdaman. Ulitin ko, babagsak tayo, tayo pa rin tayo at laban. Huwag kang tatalikod sa tinatawag na labanan. Ngayon po, anong result? Praise God, pag tayo umumpinsa, lumaban, anong magiging resulta? Pag lumaban tayo ng harap-harapan, mga kapatid ko. Praise God, hallelujah. Result of their counter-attack. Ayan. Gawa, chapter 8. Ano po ang ginawa po nila? Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Yan, ang Diyos, mga kapatid ko. Verse 6. Nang marinig mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti. Ano po ang sinabi? Yung mga tao, abang nangangaral si Felipe, anong ginawa? Nakinig ng mabuti. Hindi sinabing, habang nangangaral si Felipe, nagchismis silang lagi. Nakinig silang mabuti. Kaya pag uwi, pag tinanong, may sinasagot. Pag tinanong, ano ba pinag-aralan nyo? Ano ba pang mga pinag-aralan? Hindi, nakalimutan ko na Bakit hindi naman kasi nakinig Praise God, hallelujah. Nakinig silang mabuti sa kanyang sinabi. Verse 7. Ang masasamang espiritu ay lumabas. Sa pakikinig pa lang nila ng salita ng Diyos, yung masasamang espiritu, lumayas na. Kaya pag hindi tayo nakinig ng maayos, yung espiritu, yung masasamang espiritu, hindi lalayas yan, kakapit yan. Dito ako. At ano po? Ang masamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumigaw. Habang lumalabas, maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Bakit? Dahil pa lang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Lumalabas yung sinasapian. Praise God, kaya ugaliin natin makinig ng maayos, mga kapatid ko. Para pagdating natin, hindi na tayo magtatanong. Hindi ko naintindihan yung tinuro Yan. Praise God, hallelujah. Sabi dyan, maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Nung gumaling sila, yung pilay lumakad, yung lumpo lumakad, yung espiritu ng masama ay lumabas, ano na po ang nangyari sa kanila? Malungkot ba sila o masaya? Lumabas yung devil. Yung pilay, lumakad, lumundag. Ano nung naramdaman nila? Malungkot ba sila o masaya? Lumabas ba ang devil sa iyo? Anong maramdaman mo? Masaya ka ba o malungkot? Masaya. Kaya ang ginawa nila, dahil nakita, narinig nila, anong ginawa po nila? Verse 8. Panghuli natin. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. A great joy. Amen? Praise God, malaking kagalakan. Kaya sa atin, kapatid, praise God, laban lang tayo. Inaatake tayo ng kaaway, inaatake tayo ng kalaban, laban lang tayo.
Amen? Nandiyon, dumidipinsa tayo, umatake rin tayo. Share the gospel. Amen? Share natin ang salita ng Diyos. Lalo na po sa panahon na naman po natin ito, mga kapatid ko. Kailangan natin. Bakit po? Maraming tao nangangailangan ng kaligtasan. Maraming tao ang gustong makalaya sa karamdaman. Maraming tao, nandoon mga kapatid ko, praise God, gustong makalaya sa kamay ng kaaway. Na kung saan wala pong ibang inaasahan, kundi tayo.